Isang araw, Ginny na baboy, kung sino ang kanyang iniligtas. Dumating upang pasalamatan siya na may dalang magandang scarf. Para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit ang disoriented Todd 34-65 ay kinuha siya bilang isang kaaway. Palihim na palihim sa larangan ng digmaan. Isang trahedya ang halos na iwasan. Nang mabawi ni Todd 3465 ang kanyang sentido. Sa oras, gayunpaman, nakatingala, nakita niya ang 12-12 ng pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Natakot ang lahat, at lawin, at tahimik na isinasaalang-alang ang ideya ng pagpapatalsik sa kanya. Maaaring ganoon. Nagsimulang muling isaalang-alang kung maaari nilang panatilihin siya dito. Kapag ang mga tao ay nag-aalala sa iyo, lahat ng ginagawa mo ay maaaring hindi maintindihan. Hanggang isang araw, Todd 3465 walk mula sa isang bangungot muli. Paggising, ang anak ng kanyang soulmate ay nagbabahagi ng kanyang paboritong laruan sa kanya. Kahit na hindi makapagsalita ang bata, ginamit niya ang laruan para sabihin kay Todd 3465 para bitawan ang kanyang mga pasanin. Nang malapit na siyang bumalik, may nakita siyang maliit na berdeng ahas kaya naman hindi makapagsalita ang mga lalaki. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Baka may ibang pumatay nito sa galit. Ngunit Todd 34-65 ay pinili na huwag. Siya sa pamamagitan ng isang taga-baril. Nagambala at subukang turuan ako. Kanyang anak kung paano protektahan ang kanyang sarili. Nalilito ang bata at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Panoorin ang pananghalian ng ahas sa kanya. Todd 3465 mabilis na sinunggaban ng ahas. Hindi para patayin ito, ngunit upang hikayatin ng bata na harapin ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang gawaing ito ay hindi naintindihan ng Mace na dumating sa oras upang makita ito. Galit na galit, pinatay niya ang ahas gamit ang isang pamalo. Hindi nila maintindihan ang 3,465 aksyon. At pabulaanan siya sa pagiging hindi makatao. At muntik nang maging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang resulta ng Sandra ay hindi na magpapatunay para sa Todd 34-65 at dinala sa harap ng konseho ng komunidad. Dinigyan si Todd ng 3,465 nakaraang pag-uugali at ang pangkalahatang takot sa mga residente na naniniwala na ang kanyang pagsasanay sa militar ay nabaluktot ang kanyang isip. Beyond the point ng pagsasama sa kanilang pamilya, komunidad na nakatuon. Ito ay lubos na nagpasya na siya ay umalis para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit Todd 34-65 ay nakadama ng matinding pagkabalisa. Sa kabila ng kanyang mabuting hangarin, pinilit niyang ipahayag ang sarili. Nagkaroon siya ng damdamin ng pagmamahal kay Sandra, pagmamahal ng ama sa bata, at isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan sa Mace. Tinatanggihan ng lahat, parang pangalawang pagtataksil sa kanya, na walang mapupuntahan. Todd 34-65 ang bumalik sa unang init ng basura. Ang dating pinakakinatatakutan ng ilang makinang pangdigma sa mundo. Ngayon ay inabandona sa pag-iyak sa isang sulok. Una, siya ay itinapon ng hukbong pinaglingkuran niya sa loob ng mga dekada. Pangalawa ang kanyang katahimikan at kawalan ng kakayahan na ipahayag ang kanyang sarili. Hinubog ng mga taon ng pagsasanay sa militar. Humantong sa bilang, hindi pagkakaunawaan, at pagtanggi ng mga refugee sa planeta ng basura. Kung ang unang pag-abandona, puno siya ng sakit at hinanakit. Ang pangalawa ay umalis na may pagkawasak sa Ingles. At isang nawala ng pag-asa na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang lalaking cold-blooded sa loob ng 40 taon ay hindi walang emosyon. Sa sandaling ito, ang bakal, hard toughness ng lalaking ito nagsiwalat ng softer side. Gayunpaman, Coronel Nycom, ang spaceship ay malapit na rin sa planeta ng basura. Sa kalaliman ng gabi, Mason ay mahimbing na natutulog ang asawa. Gumapang ang isang makamandag na ahas sa kanilang kama. Handang hampasin. Ngunit pinutol ng buntot at pinatay ng bota ng Mason. Noon pa man ay takot sa mga ahas ay gumising ng Mason. Kanyang asawa, nagulat ako nang makita ang kanilang anak ay, ang ahas, napagtanto na hindi nila naiintindihan. Todd 34-65, hindi niya inilagay sa panganib ang kanilang anak. Sa halip ang kanyang mga aksyon ay ang tamang paraan ng pagtuturo. Lakas ang kailangan para protektahan ang sarili. At ang kapayapaan ay nangangailangan ng kapangyarihan upang mapanatili. Mabilis na nagbihis si Mace. At nagpa siya na hanapin si Todd 34-65. Hindi pinapansin ang anumang panganib. Pagsunod sa lubid, natagpuan niya si Todd 34-65 sa isang abandonadong tubo. Nawala sa isip, humingi ng tawad si Mace sa sinabi niya. At subukang makita si Todd 3,465 pagpapatawad. Ngunit Todd 3,465 nakuha ang atensyon sa langit. Para sa isang malaking pagsamba, ay dahan-daang dumaan sa itaas, at lumapag sa hindi kalayuan sa kanya. Kumaway si Mace para humingi ng tulong. Ngunit Todd 3,465, tinigilan siya,
Kinikilala ito hindi bilang isang transportasyon, ngunit isang sasakyang militar na puno ng mga armas. Sa katunayan habang ang barko ay lumapag, dalawang armored vehicle, sa isang grupo ng mga ganap na armadong sundalo ang lumitaw. Ang tropang ito, pinangunahan ni Colonel Mecom para sa live combat training. May mga utos na patayin ng sinumang nabubuhay na nilalang sa site. Nakikita ito, TOD 34, 65 ang mabilis na inakay si Miss pabalik sa refugee camp. Para bigyan ng babala ang lahat, sa ilalim ng utos ni Colonel Mecom. Nagmarcha sila patungo sa nayon. At ang mga sakay ng armored vehicles. Mangyari na TOD 3,000. 465 Sarge Nemesis. Sa sandaling iyon, Kane 6 o 7, nakita ang tumatakas na dalawa. At tiyak na pinindot ang fire button. Sinundan ng isang garahe ng putok ng baril na nahuli. Kane 607 walang humpay na pag-atake. Natangay si May sa isang paa niya. At humiga sa lupa. Sa paghihirap, nakita ang paparating na sasakyang pandigma. TOD 34. 65 ang puwersahang i-drag ang May sa kaligtasan. With a crude grab sa kwelyo niya. Paggamit ng kanilang mayamang karanasan sa pakikipaglaban. Matagumpay silang nagtago sa mga blind spot ng detection. Though TOD 3465 nagawang makatipid ng Maze. Malapit na ang katapusan ng bago. Kasama ang mga armored vehicle na pumapasok sa nayon. Nakiusap siya kay TOD 3465 para masiguro ang kaligtasan ng kanyang asawa at anak. Matapos gawin ang kanyang kahilingan. May pangalawa bilang mga pinsala mula sa labis na pagkawala ng dugo. Nadudurog ang puso. TOD 3,465. Bumalik ang mga mabangis na bading. Ang monitoring officer ay nagpalaglag. Ang barko. Iniulat ang pagtuklas ng mga refugee sa planeta. Sa simbahan. Na nagpasya na agad na kalusugan ng operasyon gayunpaman. Ang hindi makataong koronel. Nakita ni Mecom na ito ay isang perpektong pagkakataon para sa pagsasanay. Nagbabalak na alisin ang lahat ng mga refugee bilang mga kaaway. At magtatag ng bagong istasyon ng pagsubaybay sa site. Sumusunod sa utos, ang mga bagong sundalo, nagmaneho ng armored vehicle, sa pasukan ng refugee camp. Hindi alam ang tunay na intensyon Hawkins. Sinubukang lumapit, ang tirahan, at lumabas para makipag-ayos, mapayapa kasama ang mga bagong dating. Gayunpaman, itong mga sundalo, sinanay at pumatay mula sa murang edad. Naunawaan lamang ang ganap na pagsunod sa mga utos. At hindi nagsagawa ng anumang negosasyon. Napagtatanto na huli na, nga, kapayapaan ay hindi maaaring negotiated Hawkins ay blasted ang layo. Nagiging sanhi ng mga taga-nayon sa panik na gumanti ng putok, nakaharap sa mahusay na kagamitan. Armored sundalo. Ang mga refugee ay madaling nakakalat at napilitang tumakas. Colonel, maniniwala ako. Ang pakikitungo sa mga refugee na ito, mangangailangan lamang ng pagpapadala ng 3 tao. Pangkat ng flamethrower, ganap na armado. Sumugod ang 3 sa kampo sa ilalim ng lupa. Nagsasagawa ng paghahanap ng carpet, at pagbaril sa sinumang walang armas na sibilyan. Nakatagpo, ang apoy na kanilang sinabuyan. Gawing buhay na impyerno ang lugar. Kasama ang mga residenteng nagsisigawan sa paghihirap. Sa malagim na sandaling ito, TOD 3465 ang bumaba. Parang Diyos ng digmaan. Walang makakapantay sa Rosity sa labanan. Ang mga refugee na dati ay hinamak siya. O namangha sa kanyang husay. Kailangan ng kamay kaibigan. May flamethrower sa kamay. Ang pangalawang bagong sundalo ay naglalayong mag-corral. Sandra at ang kanyang anak upang sunugin sila ng magkasama. Hindi inaasahan. TOD 3465 biglang sumulpot. Sa tabi ni Sandra at ng bata. Ang huling bagong sundalo. Marinig ang kaguluhan. Isang karapatan ang naghanda ng isang pinakawalan na garahe ng mga bala. Nagagalak sa kilig ng labanan. Ang tagal na niyang hindi nararanasan. Tulad ng siya ay nagpapakasawa sa kanyang hindi mapigil ang pagsasaya. Nakajam ang machine gun niya. Sa sandaling iyon, TOD 3,465 ang muling lumitaw. Tumpak na pagpindot sa propeller. At tinapos ang kanyang buhay sa isang buzzer na paraan. Kane 607. Naghahanap ng update sa sitwasyon. Nakatanggap lamang ng galit na ungol mula kay TOD 3465 sa radyo. Nakatira sa sandaling nalilito tungkol sa pagkakaroon ng isang halimaw. Sa una ay naguguluhan. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Colonel Mecom na ang ungol ay isang provocation. Nagulat siya, na isang grupo ng mga hindi gaanong mahalagang refugee, ay inalis ang kanyang maingat na sinanay. Mga mandirigma ng demonyo. Iminungkahi ng kanyang subordinate na i-deploy ang lahat. Ngunit nasaksihan ng malisyosong lakas. Naging maingat si Colonel Mecom. Natatakot. Ang mga kalaban. Maaaring nagtataglay ng makabuluhang lakas militar.
Nakikita si Colonel Mycam at pagkabalisa. Iminungkahi na bawiin ang mga sundalo at maghintay hanggang gabi para bumalik. With all heavy weapon rain. High level ang lugar gamit ang rocket fire mula sa isang ligtas na distansya. Pinainit ang payo na ito. Nag-utos si Colonel Mycam ng retreat. Ang mga residente ay dumanas ng matinding casualty. Ngunit gamitin ang pag-atres ng mga sundalo para mag-recuperate. Para sa kalahating araw. Samantala, TOD 34, 65 ay nag-aayos ng kagamitan. Mula sa 3 bagong sundalo. Mulat na ito lamang ang unang alon ng pag-atake. Lumapit ang anak ni Mace kay TOD 3465. Nagtatanong tungkol sa kawalan ng kanyang ama. TOD 3,465. Katahimikan sa mga mata niya. Ipinarating kay Sandra na baka nawala ang ama ng bata.